Mga kaibigan, ang bansang Japan ay may ibang paraan para maprotektahan ang karapatan ng mga batang Hapon. Una ho sa lahat, ito'y paalala lamang sa bansang Japan. Ang bansang Pilipinas hindi po kasama rito. Pero ang bansang Japan, maraming pribileyo silang ibinibigay. Lahat halos ng bata sa Japan alaga sa healthcare insurance. Nagbibigay po ang Japan government ng tulong pinansyal sa pamilyang may maliit na income at maraming mga anak. Obligado rin sila ang mga magulang na pag-aralin ng kanilang anak sa primarya at sekundarya sa loob ng 7 na taon. At nagbibigay rin ng libreng pag-aaral ang pamahalaang Japan sa mga nangangailangan. Meron din silang ipinagkakalob na child allowance law. Depende sa halaga ng income ng mga magulang, ang mga bata maaaring makatanggap ng child allowance ng mula 5,000 yen hanggang 10,000 yen bawat bata kada buwan. Yan ho yung mga pribilehiyo naghihintay sana sa ating dalagitang si Akiko Kitazawa kung nakapiling niya ang kanyang ama. Subalit sa kasamaang palad, nagkaiwalay po sila ng landas ng kanyang ama mula nung siya 3 gulang pa lamang. At maliban po sa sustento na hinihiling niya, sabik na siya sa kanyang ama. Sayang ho dahil wala ho tayong makakausap ngayon sa Department of Foreign Affairs, pero nagbigay sila ng komentaryo ukol dito. Ayon po kay DFA spokesman Raul Hernandez, maaari na pumunta si Akiko Kitazawa sa DFA para mabigyan sila ng kukulang tulong. Kailangan po kasi nilang tuntunin ang kinaroroonan ng kanyang ama na si Kinya Kitazawa. Kaya naman Kinya, kung may nakakilala man sa kanya na Pilipino, na kababayan po natin, huwag nyo na pagkakasaya ng panahon at dumulog na sa tanggapan po ng DFA. Umaasa po ang responde na makikita kayo ng iyong mahal na magulang. Ayan. Kaya kung maaari lamang, agap-agapan na po natin hanggang makakayaan ho. At sana ay makatulong ang Department of Foreign Affairs. Ang pag-usap po namin kanina ng production, siguro sa Martes, ating samahan si Akiko Kitazawa papunta sa tanggapan ng DFA. Samantala ho, isang ginang dinamaan mula sa Japan, Nueva Ecija, ang dumulog sa responde ukol sa kanyang asawang Koreano na na-blacklist. Si Julian Ventura at Jong Hoon Kim ay kinasalong June 15, 2008 sa San Juan, Manila. Pero nag-overstay ng 6 na buwan si Kim, kaya pinadeport ito noong November 19, 2009. Kaya naman nang ito'y nagtangkang balik sa Pilipinas noong June 28, 2010, na-hold po ito hanggang Philippine Airport lamang pinapasok. At hindi nakausap ang mga mahal sa buhay, kaya naman ito ang kanyang kahilingan. Pinigilan po siya ng immigration dahil blacklisted po siya. Ginawa po, pinapanik po ako ng Cathay Pacific sa 2nd floor. Ang sabi po sa akin, hindi mo masusundo yung asawa mo kasi nasa opisina, nakakulong. Kumbaga po sa kwan, tinanong ko mabuti, ano po ba asawa ko, nakakulong sa bilangguan o nakakulong lang dyan sa opisina? Sabi po nila, sa opisina lang, wala namang kaso. Overstay lang naman. Pag makaawa ho ako sa kanila na baka pwede ho na kung hindi man ho makita yung asawa, makita man lang ho sana namin mag-ina. Makita man lang ho niya yung anak niya. Hindi ho kami pinayagan. Ang kahilingan ko lang naman ho yung magkasama-sama ho kami mag-asawa. Mauwi yung asawa ko, maayos ho yung problema niya. Yun, bali, magtatatlong taon na ho na hindi namin siya nakakasama, hindi namin labis nakikita, hindi niya ho nakikita yung anak niya. Sino ba dapat namin tutulong sa amin? Ano ba dapat po namin gawin? Yun lang naman ho ang hinihiling ko, ang asawa ko. Parang kaso mga kaibigan, Akiko Kitazawa, pero yun po ang isa na namang kaso na humihingi po ng tulong sa atin. Subukan po natin makaunahin mamaya ang ilang mga tauhan mula po sa Bureau of Immigration. Mga kaibigan, isa na namang case closed ang hatid namin sa inyo. Maraming salamat po sa Social Security System at sa lahat ng mga nakatuwang namin. Lubos po ang kaligayahan po namin na kami muling makatulong sa inyo mga kababayan.
Magandang hapon po sa inyo, Responde. Ako po si Teresita Crisada mula sa Tagumpay, Rodriguez, Rizal. Nais ko lamang po magpasalamat ng marami sa inyong tulong. Noong una po ay nawawalan na ako ng pag-asa dahil pabalik-balik ako sa SSS at walang malinaw kung kailan at magkano ang maibibigay sa aking request ng lump sum. Subalit nang ito ay nilapit ko sa inyo sa Responde ay agad at mabilis na tugunan. Nakuha ko na po ang aking lump sum kaya may magagamit na ako sa pagpapagamot ng aking mahal na asawa. Maraming salamat po talaga sa inyo, Responde. Sana ay marami pa kayong matulungang mga tao na kagaya ko.